Huwag kang mag-alala, Liza. Madaling kausapin si Isabela, pipirmahan niya ang kahit anong iabot ko sa kanya. Dahil nagtitiwala siya sa akin ng buong buo. She is just a naive housewife anyway. Wala siyang alam sa takbo ng mga dokumentong ito. Ang boses na iyon, malamig, kalkulado, at walang bahid ng pag-aalangan, ay nanggaling sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Gabriel. Kasunod niyon ay ang pamilyar na tawa ni Liza, ang pinsang itinuring ni Isabela na higit pa sa isang tunay na kapatid mula pa noong kanilang kabataan sa Batangas. Pero, Gabriel, paano kung magtanong siya tungkol sa pondo ng foundation? At paano kung malaman niya ang tungkol sa atin? What if she finds out about Clarissa too? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Isabela. Ang mangkok ng mainit na sinigang na bangus na kanyang dahan-dahang inihahanda para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal ay nanginig sa kanyang mga daliri. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay, habang ang init ng sabaw ay tila walang epekto sa namamanhid niyang katawan. Ang halimuyak ng luya at sampalok na kanina lang ay nagdala ng init ng tahanan sa kanyang puso, ay biglang naging lasang abo sa kanyang bibig. Hindi siya makahinga, tila may invisible na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Pinipigilan ang anumang tunog ng pagsisisi o sakit na lumabas sa kanyang mga labi. Mula sa tapat ng kusina ng marangyang mansyon ng Pamilya Santos, nakatitig si Isabela sa sariling refleksyon sa salamin ng refrigerator. Nakita niya ang isang babaeng may mga mata na puno ng pagod, ang buhok na simple lamang ang pagkakaayos, at ang lumang apron na may bahid ng mantsa ng toyo. Ito ang babaeng tinalikuran ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na eksperto sa kalusugan sa Manila. Ang babaeng isinuko ang scholarship sa ibang bansa upang maging anino ng isang matagumpay na asawa. 15 taon ng tahimik na pagsisilbi, pag-aalaga sa kanyang biyenang may sakit, pagpapalaki kay Mika at pagpapatakbo ng kawanggawa ng pamilya nang walang hinihinging kapalit. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging isang malaking biro sa pandinig ng 2 tao sa kabilang silid. Napakadaling gawa ng paraan yan, Liza. Tugon ni Gabriel sa tono ng isang taong nag-aayos lamang ng mga lumang gamit. Lahat ng transaksyon ay dumaan sa pangalan niya bilang direktor ng charity. Kung magkaroon man ng investigasyon ang board, her signature is on every single paper. No one will suspect me. At tungkol kay Clarissa, she's just a temporary distraction. Isabela will never leave me anyway. Saan naman siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang sariling pangalan. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang mangkok sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog ng porselana na marahang dumikit sa kahoy ay tila isang malakas na kulog sa kanyang sariling pandinig. Kahit na sa katotohanan ay wala itong nalikhang ingay. Nais niyang sumigaw. Nais niyang pumasok sa silid at hilingin sa kanila na bawiin ang bawat salita. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging semento. Ang sakit ay hindi nagmula sa galit. Ito ay nagmula sa matinding pagkabigo na ang taong inalayan niya ng kanyang kabataan ay nakikita siya bilang isang kasangkapan lamang upang takpan ang sariling dumi. Sa paghahanap ng kahit kaunting kapayapaan o baka sakaling maling rurok ng hinala, dahan-dahang lumakad si Isabela patungo sa silid, sa ibaba, kung saan namamalagi ang kanyang biyenang si Doña Carmen. Si Doña Carmen, na inalagaan niya ng buong puso sa loob ng 10 taon nang ito ay ma-stroke, ay nakaupo sa kanyang wheelchair habang nakatitig sa bintana. Lumapit si Isabela, nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng wheelchair at inabot ang kulubot na kamay ng matanda upang gawin ang tradisyonal na pagmamano. Ngunit bago pa man madampi ang likod ng kamay nito sa kanyang noo,
Marahang ngunit tiyak na binawi ni Doña Carmen ang kanyang kamay. Narinig mo ba, Isabela? Malamig na tanong ng matanda. Hindi man lamang siya tinitingnan. Mama, ang taming salita na lumabas sa tuyong lalamunan ni Isabela. Si Gabriel at si Liza, may ginagawa silang hindi tama sa pondo ng foundation. At may ibang babae si Gabriel. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Carmen. Ngunit walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na tila nagbibigay ng pinal na hatol. Isabela, don't be so dramatic. Seryosong sabi ni Doña Carmen. Lahat ng lalaki ay nagkakamali sa labas ng bahay. Si Gabriel ay isang kilalang doktor. May reputasyon siyang pinangangalagaan. At ang pondo, kung may kaunting kakulangan. Normal lang yan sa malalaking institusyon. Mas mahalaga ang pangalan ng Pamilya Santos kaysa sa mga luhang yan. Huwag mong sisirain ang kinabukasan ni Mika dahil lang sa selos mo. Pero mama, ginagamit nila ang pangalan ko para sa mga ilegal na transaksyon. Sapat na, Isabela. Putol ng matanda gamit ang kanyang matigas na tinig. You married into this family. Ang tungkulin mo ay suportahan ang asawa mo. Ano man ang mangyari, utang mo sa amin ang buhay na mayroon ka ngayon. Do your duty as a wife and keep quiet. Tumayo si Isabela mula sa pagkakaluhod. Naramdaman ang pagbigat ng bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa paglabas niya ng silid, nakita niya si Mika, ang kanyang 14 na taong gulang na anak, na pababa ng hagdanan. Hawak ng bata ang isang marangyang kahon ng sapatos na may logo ng isang kilalang tatak sa Manila. Ma, look what Papa bought for me, masayang sabi ni Mika sa kanyang Taglish. Ngunit nang makita ang pulang mga mata ng ina, biglang nagbago ang mukha ng bata. Ang tuwa ay napalitan ng isang malamig at distansyadong tingin. Umiiyak ka na naman ba? Ma, sabi ni Papa. Palagi mo na lang siyang inaaway kapag napapagod siya sa ospital. Bakit ba hindi mo na lang siya hayaang magpahinga? You always make things so tense in this house. Ang mga salita ni Mika ay parang mga maliliit na karayom na direktang tumusok sa puso ni Isabela, ang kanyang sariling anak. Ang batang inalagaan niya sa bawat gabi ng lagnat at puyat ay nakikita na siya bilang kaaway dahil sa mga dahan-dahang pagtatanim ng maling impormasyon ni Gabriel sa mga nakaraang buwan. Hindi alam ni Mika ang katotohanan. Nakikita lamang niya ang isang amang nagbibigay ng mamahaling regalo at isang inang palaging may bakas ng lungkot sa mukha. Hindi nakapagsalita si Isabela. Marahan lamang niyang hinaplos ang pisngi ni Mika, ngunit bahagyang umiwas ang bata bago naglakad patungo sa silid kainan. Nanatili si Isabela na nakatayo sa madilim na bahagi ng pasilyo ng ikalawang palapag. Ang bahay na itinuring niyang kanlungan sa loob ng 15 taon ay biglang naging isang malamig na bilangguan kung saan ang bawat sulok ay may matang nagmamasid at naghihintay sa kanyang pagbagsak. Habang ang gabi ay lumalalim at ang katahimikan ay unti-unting bumabalot sa mansyon, narinig ni Isabela ang dahan-dahang yabag ng mga paa na papalapit sa kanyang direksyon. Mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw ang anino ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng dilim. Ngunit sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento na may mga pulang marka para sa kanyang pirma. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol na walang takas. Isang simpleng kuwintas para sa nag-iisang reyna ng buhay ko. Happy anniversary, Isabela. Ang boses ni Gabriel ay malambot, tila sidang bumabalot sa leeg ni Isabela. Ngunit para sa kanya, ito ay parang isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang huling hininga. Hindi agad lumingon si Isabela. Nanatili siyang nakatitig sa pulang pelos na kahon
na dahan-dahan nitong inilapag sa ibabaw ng kanyang salamin sa dressing table. Ang kanyang mga daliri na may bahagya pang amoy ng luya at sibuyas mula sa kusina ay nanginginig nang lumapit si Gabriel at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Isabela upang isuot ang kuwintas. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. Ngunit kasabay niyon ay ang pagsara ng kanyang dibdib. Isang pamilyar ngunit banyagang amoy ang humalo sa hangin, ang matamis at mamahaling amoy ng jasmine at vanilla. Isang pabango na kailanman ay hindi niya pagmamay-ari. Nakasabit ito ng mabigat sa kwelyo ng Amerikana ni Gabriel, humahalo sa amoy ng antiseptiko ng ospital. Natila isang buhay na patunay sa bawat salitang narinig niya sa madilim na pasilyo kanina. Dahan-dahang inilayo ni Isabela ang kanyang sarili mula sa haplos ng asawa. Pilit na pinapanatili ang katatagan ng kanyang tinig. Salamat, Gabriel. Napakaganda nito. Pero, bago ang lahat, maaari ba nating pag-usapan ang tungkol sa huling ulat ng pananalapi ng foundation? May mga hindi tugmang pirma sa mga dokumentong dinala sa akin ni Liza. Ang mukha ni Gabriel ay biglang tumigas. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay panandali ang nawala, napalitan ng isang malamig at matalas na titig na tila nagmamasid sa isang kaaway. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang maikli at tuyong tawa. Are you serious, Isabela? Sa gabi ng anibersaryo natin, pananalapi pa rin ang iniisip mo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tono na puno ng manipulasyon at panunumbat. O baka naman nakikinig ka na naman sa mga chismis ng mga tao sa labas. Let me remind you, kung hindi dahil sa akin at sa pamilya ko, walang maayos na bubong ang pamilya mo sa Batangas. I built that foundation to honor your father, but I am the one keeping it alive. Are you doubting me now, Isabela? After everything I did for this family, kung hindi dahil sa akin, wala ka sa posisyong ito. You owe me your comfortable life. Bago pa man makasagot si Isabela, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid tulugan. Gumulong ang mga gulong ng wheelchair ni Doña Carmen sa ibabaw ng makinis na sahig na kahoy. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Isabela. Walang bakas ng habag. Tama si Gabriel. Isabela, dahan-dahang pagsasalita ng matanda. Ang kanyang tinig ay tuyo at puno ng awtoridad. Huwag mong kalilimutan ang utang na loob ng pamilya mo sa amin. Noong namatay ang iyong ama, na si Manuel, iniwan kayong baon sa utang. Pamilya Santos ang nagbayad ng lahat ng iyon at nagbigay sa iyo ng marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Ang pirma mo sa mga papel na iyon ay hindi lamang para sa foundation. Ito ay para sa kaligtasan ng pamilyang nagkupkup sa iyo sa loob ng maraming taon. Inilagay ni Gabriel ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa, kasabay ng pag-alis ng takip ng isang ginintuang fountain pen. Ang dulo ng panulat ay kuminang sa ilalim ng madilim na liwanag ng dilaw na ilawan sa silid. Pirmahan mo na ito, sweetheart. Magtiwala ka sa akin. Para ito sa kinabukasan natin. Para kay Mika. Hahanap-hanapin mo ba ang mga maliit na detalye kung ang nakataya naman ay ang reputasyon ng pamilya natin? Naramdaman ni Isabela ang tila pagsikip ng buong silid. Ang bigat ng utang na loob, ang takot na ilayo sa kanya si Mika, at ang nagkakaisang malamig na titig ng kanyang asawa at biyenan ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang inaabot ang panulat. Ang malamig na bakal ng pluma ay dumampi sa kanyang balat. Tila yelo na nagpapatigil ng daloy ng kanyang dugo. Habang inilalapit niya ang dulo ng pluma sa papel, bahagyang sumagi ang kanyang siko sa kanyang lumang pitaka na nakalatag sa tabi ng mesa. Bumukas ito ng bahagya at doon, sa likod ng plastik na lalagyan, ay sumilip ang isang kupas na larawan ng kanyang ama, si Doktor.
Manuel Ramirez, na nakangiti sa kanyang simpleng puting Amerikana sa Batangas, ang mga mata ng kanyang ama, na puno ng katatagan at integridad, ay tila direktang nakatitig sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang ama ay hindi kailanman nakipagkompromiso sa kasinungalingan. Sa isang iglap ng malinaw na pag-iisip at lakas na nagmula sa kanyang kaibuturan, binawi ni Isabela ang kanyang kamay. Hinayaang gumulong ang ginintuang panulat sa ibabaw ng mesa. Gusto ko muna itong basahin ng buong buo. Gabriel, hindi ko ito mapipirmahan ngayong gabi. Ang mukha ni Gabriel ay tuluyang binalot ng galit. Humakbang siya ng napakalapit. Ang kanyang hininga ay mainit ngunit puno ng panganib sa pisngi ni Isabela. Habang ibinubulong ang isang banta na nagpatigil sa tibok ng puso ng ina. If you don't sign this by tomorrow morning, Isabela, do not expect to see Mika coming home from school ever again. Ate, salamat sa Diyos at ligtas ka. Sobra akong nag-alala sa iyo. Ang yakap ni Lisa ay mahigpit, mainit, at tila puno ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Ibinasura nito sa isang saglit ang lahat ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa likod ni Isabela, ang mga kamay ni Lisa ay dahan-dahang humaplos sa kanyang buhok ng may kakaibang panlalamig na hindi napansin ng iba. Magkayakap sila sa isang sulok ng maliit na cafe sa tapat ng ospital, malayo sa mga mata ng pamilya Santos. Inorderan ni Lisa si Isabela ng paborito nitong tsaa, ang banayad na tunog ng mga tasang porselana na dumidikit sa saucer ay nagdala ng panandaliang katahimikan sa pagitan ng dalawa, habang pinapanood nila ang dahan-dahang pag-akyat ng usok mula sa mainit na tubig. Atin, nakikiusap ako sa iyo. Pirmahan mo na ang mga papel na hinihingi ni Gabriel, bulong ni Liza, habang hinahawakan ang mga kamay ni Isabela na may halong kunwaring takot. I'm doing this to protect you. Si Gabriel, mayaman siya, may kapangyarihan siya. If you don't sign, he will ruin you. Alam mo naman ang mga Santos, hindi sila papayag na masira ang pangalan nila. Gagawin nila ang lahat, kahit palabasin kang walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Tiningnan ni Isabela si Liza. Ang mukha nito ay pareho pa rin ng mukha ng kapatid na kalaro niya noon sa mga luntiang bukid ng Batangas. Ang pinsang tinulungan niyang mag-aral sa Manila gamit ang sarili niyang ipon at mga huling sentimo mula sa kanyang bulsa. Paano nga ba naging ganito kalamig ang puso ng batang dati ay sumisilong sa ilalim ng kanyang payong? Lisa, may mali sa pondo ng foundation. Mahinahong sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pag-aalangan. Nawawala ang pera para sa mga bata sa Batangas. At may nakita akong mga pirma ko sa mga dokumentong hindi ko naman kailanman hinawakan. Bago pa man makasagot si Liza, dahan-dahang umalingaw-ngaw ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nagmadali itong tumayo. May bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Ate, sandali lang. Pupunta lang ako sa banyo upang sagutin ito. Huwag kang aalis, ha? Babalik ako agad. Naiwan si Liza na nagmamadaling lumakad palayo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, naiwan niyang bahagyang nakabukas ang kanyang mamahaling leather bag sa upuan. Isang makapal na sobrang puti ang sumilip mula sa loob nito, na tila naghihintay lamang na matuklasan ang lihim na nakatago sa dilim. Tila may kung anong nagudyok kay Isabela na abutin ang sobrang iyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga papel sa loob nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang bawat pahina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mga kopya ng bank transfer ledger. May mga transaksyong nagpapakita ng paglilipat ng milyon-milyong piso mula sa account ng charity fund ni Isabela patungo sa isang pribadong account na nakapangalan kay Liza Ramirez. At sa ibaba ng bawat papel, naroon ang kanyang pirma, isang napakahusay na panggagaya
na kung hindi susuriin ng mabuti ng isang eksperto, ay mapagkakamalang kanya. Nang bumalik si Lisa mula sa banyo, natagpuan niya si Isabela na nakatitig sa mga papel. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bumabasa sa mga peking lagda na nakasulat sa puting papel. Ang hangin sa loob ng kafe ay tila biglang naging napakabigat. Puno ng hindi masabing sakit ng pagkakanulo. Dahan-dahang nawala ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Liza. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ay naging matigas, malamig, at puno ng sarkasmo. Umupo siya ng tuwid. Kinuha ang mga papel mula sa kamay ni Isabela nang walang anumang bakas ng hiya o pagsisisi. Ate, bakit ba pakialamera ka pa rin hanggang ngayon? Mapait na sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng nakaimbak na inggit na tila bulkan na sumabog pagkatapos ng maraming taon ng pananahimik. Lagi ka na lang ang magaling. Ikaw ang nakakuha ng scholarship. Ikaw ang nakapangasawa ng doktor. Ikaw ang paborito ng lahat. At ako ang tagasunod mo lang palagi. Nararapat lang sa akin ang perang ito. At si Gabriel, siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makuha ang nararapat para sa akin. Hindi ka ba napapagod na maging isang banal na martir, ate? Liza, pinsan kita. Itinuring kitang higit pa sa sarili kong kapatid. Hikbi ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng sakit ng kanyang nadurog na puso. Isang mapait at nakatatakot na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Liza habang dahan-dahan niyang ibinabalik ang mga papel sa kanyang bag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabela at sinabi sa isang mahinahon ngunit nakatatakot na tono, "Huli na ang lahat para sa mga luha mo, ate. Naisumiti ko na ang mga dokumentong iyan sa board ng ospital. Ipinapakita roon na ikaw ang nag-iisang nag-apruba sa pagbili ng mga peking gamot na ginamit sa mga pasyente. By tomorrow, you will be the only criminal here." Bakit mo ito nagawa sa amin, ma? Totoo ba ang sinasabi ni Papa na may sakit ka sa utak? Ang boses ni Mika ay basag, puno ng galit at matinding pagkabigo, habang nakatayo ito sa gitna ng sala ng Mansyon Santos. Sa paanan ng bata, nakalatag ang dalawang lumang maleta ni Isabela. Marahang itinapon ng mga katulong doon na tila ba mga basurang hindi na nararapat manatili sa marangyang tahanan na iyon. Kakauwi pa lamang ni Isabela mula sa cafe nang datnan niya ang eksenang ito. Naroroon si Gabriel. Nakatayo ng tuwid habang umaakbay kay Mika na tila ba siya ang nag-iisang tagapagtanggol ng bata mula sa isang panganib. Sa tabi nila, si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang wheelchair, malamig, walang kibo, at may hawak na tila mga medikal na dokumento. Ipinakita ni Gabriel kay Mika ang mga pekeng medikal na ulat at ang mga dokumento ng paglipat ng pondo na may palsipikadong pirma ni Isabela. Mika, nakita mo naman ang ebidensya, hindi ba? Your mother is not well. She has been stealing from our foundation and now her mind is completely unstable. Ginagawa ko ito para protektahan ka, para protektahan ang pamilya natin. Humakbang si Isabela palapit sa kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay na gustong-gustong haplusin ang basang pisngi ng bata. Mika, anak ko, huwag kang maniwala sa kanila. Ipinapangako ko sa iyo, walang katotohanan ang mga sinasabi nila. Sinisira nila ang pangalan ng lolo mo. Ginagamit nila ako. Huwag mo akong hawakan, ma! Sigaw ni Mika habang mabilis na umatras patungo sa likod ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pag-alinlangan, at pagkasuklam. Sira na nga talaga ang ulo mo, sabi ni Papa. Ikaw ang sumisira sa pamilyang ito dahil sa inggit mo sa tagumpay niya. Bakit kailangang magnakaw ka pa? Bakit kailangang sirain mo ang buhay ko? Ang bawat salita ni Mika ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na humihiwa sa puso ni Isabela.
Ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay ay hindi ang pagkawala ng kanyang karangalan o ang pagtataksil ng asawa. Ito ay ang makitang ang sarili niyang dugo, ang batang binuhat niya ng 9 na buwan at inalagaan ng buong buhay, ay naniniwala sa isang huwad na kaaway kaysa sa sarili niyang ina. Tumingin si Doña Carmen kay Isabela ng may matinding paghamak. Nakausap ko na ang mga direktor ng ospital. Isabela, nagpadala sila ng mga doktor at ambulansya mula sa psychiatric facility upang tulungan ka. Doon ay magiging ligtas ka at hindi mo na magagawang sirain pa ang pamilyang ito. It's for your own good at para na rin sa kahihiyan ng pamilya Santos. Mula sa madilim na bahagi ng kusina, dahan-dahang hinila ng matandang katulong na si Aling Maria ang kamay ni Isabela. Si Aling Maria ang nag-iisang nakasaksi sa lahat ng gabi ng pagluha at sakripisyo ni Isabela sa bahay na iyon. Ma'am, tumakbo na po kayo. Mahinang bulong ng matanda, habang dahan-dahang binubuksan ang pinto sa likod bahay na patungo sa madilim na hardin. Nakarating na po ang mga lalaking nakaputing uniforme sa labas ng gate. Papatunayan nila na baliw kayo para hindi kayo makapagsalita sa korte tungkol sa ginawa ni na Gabriel. Tumingin si Isabela kay Mika sa huling pagkakataon. Ang bata ay nakayakap pa rin sa baywang ni Gabriel. Umiiyak at tumangging tumingin sa kanyang direksyon. Sa kabila ng matinding sakit na tila nagpapatigil sa kanyang paghinga, dinala ni Isabela ang kanyang mga paa patungo sa madilim na hardin. Tinatahak ang daan palabas sa masukal na daan habang naririnig ang marahang tunog ng pagdating ng ambulansya sa harap ng mansyon. Sa ilalim ng madilim na langit at marahang pag-ulan, sumakay si Isabela sa huling bus patungong Batangas. Walang dala kundi ang basang damit na suot niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa bintana ng bus na basang-basa ng ulan, tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Habang unti-unting lumalayo ang bus sa maingay na lungsod ng Manila, dahan-dahang tumunog ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang voicemail mula kay Gabriel ang dumating. Pinindot niya ang play at ang malamig na boses ng kanyang asawa ay muling umaling-awngaw sa kanyang pandinig. You can't run forever, Isabela. The police and the doctors will find you. You are officially insane and no one will ever believe a mad woman. Humigop ka muna nitong mainit na sabaw. Isabela, safe ka rito. Walang makakapanakit sa iyo rito sa Batangas. Ang boses ni Aling Nena ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Isabela. Pagkatapos ng mahabang gabi ng paglalakbay sa dilim at lumbay, nagising siya sa loob ng isang maliit na kubo na gawa sa nipa at kawayan, kung saan ang amoy ng asin mula sa dagat ay sumasayaw sa hangin, malayo sa mausok at malamig na lungsod ng Manila. Inilapag ni Aling Nena ang isang mangkok ng mainit na tinola sa tabi ng kanyang higaan. Si Aling Nena ay isang simpleng tindera ng isda sa bayan na iyon, ngunit hindi niya kailanman nalimutan ang kabutihan ng ama ni Isabela na si Dr. Manuel Ramirez, na nagligtas sa kanyang bunsong anak noong panahon ng matinding lagnat nang walang hinihinging anumang kabayaran. Nang tanggapin ni Isabela ang bangkok, ang init ng sabaw ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga daliri, na kanina pa namamanhid sa lamig. Tiningnan niya ang kulubot ngunit punong-puno ng kabaitan na mukha ni Aling Nena. Sa isang iglap, ang lahat ng pader ng katatagan na pilit niyang itinayo sa Manila ay tuluyang gumuho. Niyakap niya ang matanda at doon ay umiyak siya ng walang katapusan. Isang pag-iyak na puno ng sakit ng pagkakanulo ng asawa, ng pinsan at ng sariling anak na dinala niya sa kanyang sinapupunan. Walang boses na lumabas. Tanging ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang balikat habang hinahaplos ni Aling Nena ang kanyang likod ng may pag-unawa na hindi niya kailanman naramdaman sa mansyon ng mga Santos. Pagkalipas ng ilang araw,
Nang medyo bumalik na ang lakas ni Isabela, nagpasya siyang lumabas upang lumanghap ng sariwang hangin sa tabing dagat, upang hanapin ang nawawalang kapayapaan ng kanyang isip. Habang naglalakad siya sa pinong buhanginan, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na masayang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, malapit sa pampublikong paaralan. Sa gitna nila ay isang lalaking nakasuot ng simpleng asul na kamiseta, matiyagang nagtuturo at nagbabasa ng isang makapal na aklat ng mga kwento. Siya si Daniel Cruz, ang lokal na guro sa mababang paaralan ng Batangas. Ang kanyang tinig ay banayad. May kasamang malalim na emosyon na tila nakakaakit hindi lamang sa mga bata, kundi maging sa hangin ng dagat na dahan-dahang humahampas sa pampang. Dahil sa pagiging malalim sa kanyang sariling iniisip at sa sakit ng nakaraan, hindi napansin ni Isabela ang isang nakausling ugat ng puno sa buhanginan. Natapilok siya at bahagyang napaupo, dahilan upang malaglag ang ilang tuyong dahon sa kanyang paligid. Mabilis na tumayo ang lalaki mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa kanya nang may pag-aalala. Dahan-dahan itong inabot ang kanyang kamay upang tulungan si Isabela na tumayo mula sa buhanginan. Walang mga matatalas na tanong tungkol sa kung sino siya. Walang panghuhusga sa kanyang gusot at pagod na hitsura, kundi isang pares ng mga matang puno ng malalim na pag-unawa. Iniabot ni Daniel ang isang baso ng malinis na tubig na kinuha mula sa kanyang mesa sa ilalim ng puno at sinabi sa isang mahinahong tinig, "Ligtas ka rito, kaibigan. Ang dagat ng Batangas ay marunong makinig sa mga kwentong hindi kayang sabihin ng bibig. Inumin mo muna ito." Tumingin si Isabela kay Daniel. Naramdaman ang isang kakaibang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay mula noong pumasok siya sa pamilya Santos. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang dahan-dahang gumulong ang isang itim na SUV na may plaka ng Manila sa tapat ng makitid na daan patungo sa kubo ni Aling Nena. Ang mga bintana nito ay madilim at sarado. Tila tahimik na nagmamatiyag sa bawat galaw ni Isabela sa loob ng mahabang oras. Dito itinago ni Papa ang kanyang buong buhay, Daniel. Dito sa loob ng baul na ito, ang lumang tunog ng tuyong kahoy na dahan-dahang bumubukas ay tila isang marahang paggising sa mga nakatagong lihim ng nakaraan. Sa loob ng abandonadong silid-aklatan ng kanyang yumaong ama sa bayan ng Batangas, pinagmasdan ni Isabela ang makapal na alikabok na sumasayaw sa ilalim ng manipis na sinag ng hapon habang tinutulungan siya ni Daniel Cruz na buksan ang lumang baul na gawa sa Narra. Sa ilalim ng mga lumang libro ng medisina na may mga punit-punit na pahina, nakita nila ang isang makapal na talaarawan na may balat ng luma at kupas na katad. Ipinatong ito ni Daniel sa ibabaw ng lamesang kahoy ng may pag-iingat. Sa pagbuklat ni Isabela sa mga pahina na dilaw na sa kalumaan, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, si Dr. Manuel Ramirez. Ang mga tala ay hindi lamang tungkol sa mga karaniwang pasyente ng probinsya. Ito ay naglalaman ng mga detalyadong ulat at listahan ng mga pangalan tungkol sa isang serye ng hindi autorisadong eksperimento ng mga bagong gamot sa klinika ng Pamilya Santos. 20 taon na ang nakalilipas. Ang mga mahihirap na magsasaka at mangingisda mula sa mga liblib na baryo ay ginamit bilang mga eksperimento para sa mga gamot na wala pang pahintulot mula sa pamahalaan, na nagdulot ng malulubhang sakit at pagkamatay ng ilan sa kanila, nang walang sino mang nakakaalam sa labas ng ospital. Nang ilipat ni Isabela ang sumusunod na pahina, napatigil ang kanyang paghinga at tila nang hina ang kanyang mga tuhod. Ang petsa ng huling tala ng kanyang ama ay 3 araw lamang bago ito pumanaw sa isang sinabing aksidente sa kalsada sa Batangas.
Nakasulat doon ang mga huling salita ng ama. Ibubunyag ko na ang lahat sa kagawaran ng kalusugan sa Lunes. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasamaang ito ni na Doktor Santos gamit ang buhay ng mga mahihirap. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan ni Isabela ay ang kasunod na dokumento, isang nakatagong kopya ng ulat ng pagkamatay ng kanyang ama, na may pirma ng isang batang doktor na nagdeklara na namatay si Doktor Manuel dahil sa atake sa puso bago pa man maganap ang aksidente upang iwasan ang investigasyon ng pulisya. At ang doktor na iyon ang nag-iisang saksi na naglinis ng lahat ng ebidensya ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Gabriel Santos. Ang katotohanan ay tumama kay Isabela tulad ng isang napakalakas na hampas ng bagyo sa gitna ng dagat. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata, malapot at puno ng puot. Hindi lamang siya ang naging biktima ng mga Santos. Ang kanyang ama ay dahan-dahang pinatay ng pamilyang pinagsilbihan niya ng kanyang buong puso sa loob ng 15 taon. Daniel, pinatay nila si Papa. Hikbi ni Isabela, ang kanyang boses ay naging basag sa matinding pighati. Ginamit ako ni Gabriel upang takpan ang krimen ng pamilya niya. All this time, naniwala ako na mahal niya ako. Naniwala ako na iniligtas niya ang pamilya ko. Lumapit si Daniel at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa nanginginig na balikat ni Isabela. Hindi siya nagsalita ng mga huwad na salita ng aliw, kundi dahan-dahang hinila si Isabela patungo sa kanyang dibdib. Hinahayaang umiyak ang babae sa kanyang balikat habang ipinapadama ang kanyang tahimik at matatag na suporta na tila isang pader na hindi kailanman magigiba. Hindi ka nag-iisa, Isabela. Bulong ni Daniel sa kanyang tabi, ang tinig ay puno ng katatagan. Hahanapin natin ang katarungan para sa iyong ama. Hindi natin hahayaang manatili sa dilim ang katotohanan ito. Sa loob ng yakap ni Daniel, naramdaman ni Isabela ang dahan-dahang pagkawala ng takot sa kanyang puso. Ang sakit na kanyang nadarama ay unti-unting napalitan ng isang banal na galit, isang determinasyon na hindi lamang para sa kanyang sariling kaligtasan, kundi para sa karangalan ng kanyang ama na nilapastangan ng pamilya Santos. Habang dahan-dahang inaayos ni Daniel ang mga papel sa loob ng tala-arawan upang ibalik ito sa baul, isang lumang litrato ang biglang nahulog mula sa mga huling pahina ng libro patungo sa sahig. Pinulot ito ni Isabela at dahan-dahang binaligtad sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang tatlong lalaking nakatayo sa harap ng lumang ospital ng mga Santos. Ang kanyang ama, si Gabriel Santos noong kabataan nito. At ang isang lalaki na pamilyar ang mukha, ang ama ng kasalukuyang kasintahan ni Gabriel na si Clarissa Mendoza. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko alam na ganito kasakit ang magtiwala sa maling tao. Ang marahang tinig na iyon, na basag sa matinding pag-iyak, ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik at lumang kapilya ng bayan sa Batangas. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga kandilang dahan-dahang natutunaw, nakaluhod ang isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na damit. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang sariling mga kamay habang umiiyak sa harap ng altar. Siya si Clarissa Mendoza. Dahan-dahang lumakad si Isabela patungo sa tapat ng altar. Ang tunog ng kanyang marahang hakbang sa ibabaw ng sementong sahig ng kapilya ay nagpatigil sa pag-iyak ni Clarissa. Sa pag-angat ng mukha ng babae, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at gulat nang makilala ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Mabilis na tumayo si Clarissa, umatras ng ilang hakbang patungo sa gilid ng altar na tila ba handang depensahan ang sarili mula sa galit at panunumbat ng isang legal na asawa. Isabela, anong ginagawa mo rito? Sasaktan mo ba ako? Mag-iiskandalo ka ba? Nanatiling mahinahon ang mukha ni Isabela. Walang bakas ng galit o puot sa kanyang mga mata.
kundi isang malalim at malamig na kapayapaan na tila nagpapatigil sa ingay ng mundo. Hindi ako naparito upang makipag-away sa iyo. Clarissa, mahinahong sabi ni Isabela. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng hangin sa loob ng banal na lugar. Pareho tayong biktima rito. Sinira niya ang buhay ko at alam kong may nawala rin sa iyo. Hindi ka ba napapagod na maging proteksyon at tagatago ng mga lihim ng isang kriminal? Nabitawan ni Clarissa ang kanyang hawak na panyo. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba, habang ang panibagong agos ng mga luha ay muling gumuhit sa kanyang namumulang pisngi. Napaupo siya sa isa sa mga lumang bangkong kahoy ng simbahan, tila nawala ng lahat ng lakas upang magpanggap. I'm so sorry, Isabela. I really didn't know, hikbi ni Clarissa sa kanyang Taglish, habang nakatitig sa kanyang sariling mga palad. Gabriel told me that your marriage was over, that you were just living together for Mika's sake. Naniwala ako sa kanya dahil akala ko siya ang magliligtas sa akin. At noong mabuntis ako, noong malaman ko ang katotohanan mula kay Liza na pinaplano ninyong mag-asawa ang pagpapalawak ng ospital, hinarap ko si Gabriel, but he just pushed me away. Ang sabi niya, panggulo lang daw ako sa karera niya bilang direktor. Sa sobrang stress, nawala ang anak ko, Isabela. At noong mawala ang baby ko, iniwan niya ako ng walang-wala. He blocked my number and threatened to destroy my father's business if I spoke out. Naupo si Isabela sa tabi ni Clarissa. Pinagmamasdan ang babaeng dati ay itinuring niyang pinakamalaking banta sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang kaaway. Nakita niya ang isa pang sugatang kaluluwa na nilikha ng walang awang manipulasyon at kasakiman ni Gabriel. Dahan-dahang hinawakan ni Clarissa ang kamay ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot, ngunit may halong pag-asa. Hindi ko hahayaang makaligtas si Gabriel sa lahat ng ito. Bago niya ako tuluyang iwan at i-block, lihim kong nakuha ang mga personal na mensahe at detalye ng mga transaksyon sa kanyang telepono. Kasama doon ang mga audio recording ng pag-uusap nila ni Liza, kung paano nila pinag-aralan ang panggagaya sa pirma mo upang ilipat ang pondo ng foundation sa kanilang mga personal na account. Hawak ko ang lahat ng ebidensya, Isabela. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Tumingin si Isabela sa mga mata ni Clarissa. Ang dalawang babaeng minsan nang pinag-away ng isang huwad na pag-ibig ay nagkaunawaan ng walang maraming salita. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi binuo ng galit, kundi ng paghahanap ng hustisya para sa mga buhay at pangarap na sinira ng iisang lalaki. Dahan-dahan silang tumayo upang lumabas ng kapilya at makipagkita kay Daniel upang pag-aralan ang mga dokumento. Ngunit nang buksan nila ang mabigat na pintong kahoy ng simbahan, napatigil sila sa takot. Sa may tapat ng pintuan ng kapilya, nakatupad si Liza Ramirez. May hawak na telepono habang may masamang ngiti sa kanyang mga labi. At sa likod nito ay dalawang lalaking may matitigas na mukha at may nakasukbit na kung anong mabigat sa kanilang mga baywang. Tahimik na nakatitig sa kanila. Nasaan ang mga papel, Isabela? Huwag ka nang magtago sa likod ng mga hampas lupang ito. Ang matinis na boses ni Lisa ay bumasag sa kapayapaan ng maliit na komunidad ng mga mangingisda sa tabing dagat ng Batangas. Sa labas ng pinto ng kubo ni Aling Nena, nakatayo si Liza Ramirez kasama ang dalawang lalaking maton, habang ang marahang pag-alog ng pintong kawayan ay nagpapakita ng kanilang marahas na tangkang pumasok nang walang pahintulot. Ngunit bago pa man tuluyang mailapat ng mga maton ang kanilang mga kamay sa marupok na pintong kawayan, mabilis na humarang si Aling Nena sa pintuan. Hawak ang isang kahoy na sandok at may nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang mga dayo mula sa Manila. Kasabay niyon, ang mga kapitbahay
mga mangingisdang may matitigas na braso mula sa paghila ng lambat at mga tinderang may matatapang na mukha, ay dahan-dahang lumapit mula sa kanilang mga tahanan. Bumubuo ng isang matatag na pader ng mga tao sa paligid ng kubo upang protektahan si Isabela. Walang papasok sa pamamahay ko. Sigaw ni Aling Nena, nanginginig ang kanyang tinig sa galit ngunit matatag ang kanyang pagkakatayo sa harap ng pinto. Wala kayong legal na karapatang manggulo rito. Ang pamilya ni Dr. Manuel Ramirez ay iginagalang sa bayang ito dahil sa kanilang kabutihan at hindi namin hahahang bastusin ninyo ang kanyang anak. Napaatras ng bahagya si Lisa nang makita ang mabilis na pagkakaisa ng mga tao sa Batangas, isang bagay na hindi niya inaasahan sa isang mahirap na probinsya. Gayunpaman, pilit pa rin niyang ibinaling ang kanyang matalas na tingin kay Isabela na nakatayo sa loob ng kubo. Katabi si Clarissa na nanginginig sa takot. "You think you are safe here, ate?" Sigaw ni Liza sa kanyang Taglish. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng inis habang itinuturo ang daliri kay Isabela. "You're just a crazy, wanted criminal now. Nakasampa na ang kaso laban sa iyo sa Manila para sa mga peking gamot. Sumuko ka na kung ayaw mong madamay ang anak mo. Si Mika, do you think she will survive the shame once the news about her crazy mother spreads all over her high school?" Naramdaman ni Isabela ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak. Ang takot na mawala o masaktan ang reputasyon ni Mika ay muling gumising sa kanyang puso. Ngunit bago pa man siya tuluyang manghina sa takot, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na hawak sa kanyang siko. Si Daniel Cruz ay dumating. Kasama ang lokal na kapitan ng barangay at 2 tanod na may dalang mga opisyal na dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso, malayo sa karaniwang banayad na guro na nagtuturo sa mga bata sa ilalim ng puno. "Umalis na kayo rito bago ko kayo ipahuli sa pulisya dahil sa panggugulo at pananakot sa aming mamamayan," mariing sabi ni Daniel. Habang tumatayo sa harap ni Isabela bilang isang matatag na proteksyon, ang kapitan ng barangay ay saksi na wala kayong dalang warrant of arrest o anumang legal na papel mula sa korte upang pasukin ang pamamahay na ito. Tiningnan ng kapitan ang mga maton ni Liza nang may babala. "Umalis na kayo sa aking nasasakupan habang nakikiusap pa kami ng maayos. Kung ayaw ninyong sa presinto kayo, magpaliwanag." Walang nagawa si Liza kundi ang sumakay muli sa kanilang itim na sasakyan ng may galit. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, nag-iwan siya ng isang masamang tingin kay Isabela. Isang tingin na nagpapahiwatig na gagamitin nila ang lahat ng paraan upang sirain ito. Pagkatapos ng kaguluhan, nang dahan-dahan ng magsiuwian ang mga kapitbahay na nag-aalala, napansin ni Daniel ang isang puting sobre na naiwan sa may gilid ng hagdanang kawayan ng kubo. Iniabot niya ito kay Isabela ng may pag-aalinlangan. Sa pagbukas ni Isabela sa sulat, nakilala niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang anak na si Mika. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa kanyang kaluluwa. "Mama, totoo ba ang mga sinasabi nila? Kung totoo man na may sakit ka at nagnakaw ka, mangyaring huwag ka nang bumalik dito sa Manila. Natatakot ako para sa iyo, at natatakot din ako para sa sarili ko at sa sasabihin ng mga tao. Hindi natin ito lalabanan sa korte ng mga Santos, Isabela. Doon ay kontrolado nila ang bawat sulok ng lokal na hustisya dahil sa kanilang yaman. Lalabanan natin sila sa harap ng buong bansa." Ang mga salitang iyon mula kay Attorney Karen Santos, isang matapang na investigative journalist at abogado sa probinsya, ay nagdala ng isang bagong liwanag ng pag-asa sa loob ng kanyang maliit at simpleng opisina na puno ng mga nagtataasang tumpok ng mga papel, lumang libro, at ang marahang pagtipa ng mga daliri ng kanyang katulong sa keyboard ng computer sa kabilang sulok.
Ipinatong ni Isabela ang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy. Sa tabi niya, si Clarissa ay tahimik na nakaupo habang nakakapit sa kanyang bag, habang si Daniel naman ay nakatayo sa likod ni Isabela, handang magbigay ng tahimik na lakas sa bawat sandali ng pag-aalinlangan. Sinimulang suriin ni Karen ang mga dokumentong dinala nila, ang mga pekeng kontrata ng gamot na may lagda ni Liza, ang bank transfers ng pondo ng charity, at higit sa lahat, ang orihinal na ulat ng autopsy ng ama ni Isabela na nagpapakita ng mga kahinahinalang detalye bago ang sinasabing aksidente. Napakalakas ng mga ebidensyang ito, bulong ni Karen, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang salamin. This is not just medical malpractice or embezzlement. This is murder and conspiracy. Gabriel and Liza have built what they thought was a perfect trap for you, Isabella. But they forgot one thing. They left paper trails because of their greed and arrogance. Pero paano natin ilalabas ito kung hawak ng pamilya Santos ang mga lokal na autoridad at ang media sa Manila? Tanong ni Clarissa. May bahid pa rin ng matinding takot sa kanyang tinig sa tuwing naalala ang kapangyarihan ni Gabriel. Gagamitin natin ang pambansang telebisyon. Mabilis na sagot ni Karen nang may tiwala sa sarili. Sa susunod na linggo ang ika-50 anibersaryo ng Santos Medical Center. Magkakaroon ng isang malaking pagtitipon sa isang sikat na hotel sa Manila, kung saan naroroon ang lahat ng malalaking tao, mga mambabatas, at ang pambansang media upang kunin ang kanilang pahayag. Doon natin sila haharapin ng live. Walang pagkakataon si Gabriel na magtago o magsinungaling kapag ang buong bansa ay nakatitig sa kanya. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad sina Isabela at Daniel, pabalik sa baybayin ng Batangas sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan, naging napakatahimik ng paligid. Ang marahang hampas ng mga alon sa pinong buhanginan ay tila isang uyayi na nagpapakalma sa pagod na isip ni Isabela pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis. Napatigil si Daniel sa paglalakad at dahan-dahang humarap kay Isabela. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng babae, isang marahang hawak, magalang, ngunit punong-puno ng init at pangako ng kaligtasan na matagal nang hindi nararamdaman ni Isabela mula sa ibang tao. Isabela, kapag natapos na ang lahat ng ito, kapag nakuha mo na ang hustisya para sa iyong ama at para sa sarili mo, bulong ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Isabela sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gusto kong malaman mo na may naghihintay sa iyo rito sa Batangas, isang tahimik na buhay, isang tahanan kung saan hindi mo kailanman kailangang magsakripisyo ng sarili mo o magpanggap upang mahalin ka. Naramdaman ni Isabela ang marahang pagbaba ng init sa kanyang puso. Ang kanyang damdamin na matagal nang naging bato at malamig dahil sa sakit ng pagkakanulo, ay tila dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng tapat at banayad na tingin ng guro. Hinayaan niyang manatili ang kanyang kamay sa loob ng mga palad ni Daniel, sumasandal ng bahagya sa kanyang tabi. Salamat, Daniel, tugon ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dati, akala ko ang buhay ko ay natapos na sa Manila nang talikuran ako ng pamilya ko. Pero dahil sa iyo, natutunan ko na may halaga pa pala ako bilang tao. Handa na akong lumaban upang harapin ang nakaraan para sa aking hinaharap. Bumalik sila sa opisina ni Karen upang ihanda ang huling detalye ng kanilang paglalakbay patungong Manila. Ngunit bago pa man sila makapasok sa pintuan, nagmamadaling lumabas si Karen na may hawak na telepono. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng matinding kaba. Isabela, may problema, sabi ni Karen sa nanginginig na boses. Nalaman ni Gabriel ang tungkol sa pakikipagtagpo ninyo sa akin sa Batangas. Naghain siya ng ganting demanda laban kay Daniel para sa kasong kidnapping at pagtatago ng isang wanted na kriminal na may sakit sa utak.
On the way na ang mga pulis mula sa Manila upang arestuhin si Daniel ngayong gabi. Ang pangalang Santos ay palaging sumasagisag sa integridad, yaman, at walang sawang pagsisilbi sa kalusugan ng bawat Pilipino. Ang boses ni Gabriel Santos ay umaling-aungaw sa buong marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Manila. Sinalubong ng marahang palakpakan ng mga elitistang panauhin na nakasuot ng mamahaling sutla at kumikinang na mga alahas. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gabriel na may malawak ng ngiti, katabi si Doña Carmen na may suot na mamahaling kwintas ng perlas. Habang si Mika ay nakaupo sa harapang mesa, tahimik at tila walang kibo sa kabila ng karangyaan sa kanyang paligid. Ngunit bago pa man matapos ni Gabriel ang kanyang talumpati, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpalingon sa lahat ng mga panauhin. Pumasok si Isabela, nakasuot ng isang simpleng ngunit napakalinis na puting kasuotan na walang anumang dekorasyon. Sa kanyang tabi ay si Clarissa, si Daniel Cruz na nakasuot ng formal na barong, at si Attorney Karen Santos. Nakasunod ang mga kamera ng pambansang TV network na kasalukuyang nagpapalabas ng live broadcast sa buong bansa. Biglang namutla si Gabriel. Ang kanyang malawak na ngiti ay napawi sa isang saglit. Mabilis na tumayo si Liza mula sa kanyang upuan. Nanginginig ang mga kamay habang sumisigaw sa mga guard na paalisin ang mga bastos na panauhin. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security, mabilis na humarang ang isang grupo ng mga tao mula sa Batangas, mga simpleng mangingisda, magsasaka, at mga pasyenteng pinamunuan ni Aling Nena. Bumubuo ng isang matatag na harang sa harap ng mga kamera ng media upang walang makalapit kay Isabela. Dahan-dahang humakbang si Isabela patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng natatanging lakas ng loob na matagal nang inalis sa kanya ng pamilya Santos. Sa bawat hakbang niya, ang mga mata ng mga panauhin ay nakatitig sa kanya, nagbubulungan sa gulat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Gabriel, sinabi mo sa lahat na ako ay may sakit sa utak, na nagnakaw ako sa sarili kong foundation at kailangang ipakulong. Mahinahong sabi ni Isabela sa kanyang Taglish. Ang boses niya ay malinaw na umalingaw-ngaw sa mikropono ng entablado. But today, the truth will speak for itself. Tapos na ang panahon ng mga kasinungalingan mo. Sa isang senyas mula kay Karen, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagbago ng larawan. Sa halip ng mga larawan ng tagumpay ng ospital, ipinalabas doon ang mga malalaking kopya ng mga palsipikadong kontrata ng gamot, ang bank transfers ng pondo ng charity patungo sa account ni Liza, at higit sa lahat, ang orihinal na ulat ng autopsy ng kanyang ama at ang ulat ng pagkamatay na may pirma ni Gabriel. Kasunod niyon ay ang malinaw na audio recording ng pag-uusap ni Gabriel at Liza kung paano nila pinag-aralan ang panggagaya sa pirma ni Isabela upang isakdal ito. Humakbang si Clarissa sa tabi ni Isabela. Tinitingnan si Gabriel ng may pagkamuhi, ngunit may katatagan sa harap ng mga kamera. Ginamit ako ni Gabriel, pahayag ni Clarissa sa harap ng mga kamera at ng mga bisita. Naniwala ako sa kanyang mga kasinungalingan na hiwalay na sila ni Isabela. At noong mawala ang anak ko dahil sa stress, itinapon niya ako na parang basura upang protektahan ang kanyang posisyon bilang direktor. Siya ay isang mapanlinlang na tao. Sinubukan pa ring tumayo ni Doña Carmen mula sa kanyang wheelchair. Nanginginig ang kanyang tinig sa galit at kahihiyan. Isabela, lapastangan ka, sinisira mo ang pamilyang kumupkup sa iyo nang dahil sa inggit mo. Hinarap siya ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit walang takot. Ang pangalan ng pamilya Santos na pinoprotektahan mo, Mama, ay itinayo sa ibabaw ng dugo ng aking ama at ng buhay ng mga mahihirap na pasyente
na pinainom ninyo ng mga peking gamot sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pondo. Wala kayong karangalan na dapat protektahan. Ang bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay napalitan ng matinding katahimikan nang pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI. Lumapit sila sa entablado, bitbit ang mga opisyal na warrant of arrest para sa mga kasong kriminal, estafa, at sabuatan. Mabilis na nilapitan ng mga opisyal si Gabriel at Liza upang piringan ang kanilang mga kamay ng bakal na posas. Habang dahan-dahang hinihila si Gabriel palabas ng ballroom sa ilalim ng sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw ng kamera ng media. Lumingon siya kay Isabela. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng galit at kahihiyan at sumigaw ng buong lakas. You think you won, Isabela? Sinira mo rin ang buhay at kinabukasan ng anak natin. Palalabasin mo bang anak ka ng isang baliw at isang kriminal? Mika, patawarin mo ako. Sobra akong nagbulag-bulagan sa mga sinabi ni Papa. Ang marahang tinig ni Mika na basag sa matinding iyak at nanginginig sa takot ay bumasag sa katahimikan ng maliit na silid sa loob ng tanggapan ni Attorney Karen Santos pagkatapos ng malaking kaguluhan sa hotel. Nakaupo si Isabela sa isang lumang silyang kahoy. Pagod ang buong katawan, ngunit may isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi sumisilip sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumuhod si Mika sa harap ng kanyang ina. Hinahayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa ibabaw ng semento ng silid. Hawak niya ang dulo ng puting kasuotan ni Isabela. Nanginginig ang buong katawan tulad ng isang maliit na batang natatakot na maiwan sa gitna ng dilim. Mom, I'm so sorry. I was so blind. Hikbi ni Mika sa kanyang Taglish, habang isinasandal ang kanyang basang noo sa mga tuhod ni Isabela. Akala ko si Papa ang nagtatanggol sa pamilya natin. Hindi ko alam na ginagawa niya iyon upang saktan ka at sirain ang pangalan ni Lolo Manuel. Napakasama kong anak. Ma, sinigawan kita noong gabing pinalayas ka. Naniwala ako sa mga kasinungalingan nila nang walang pag-aalinlangan. Tiningnan ni Isabela ang kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng mga matatalas na salita ni Mika sa kanya noong gabing pinalayas siya sa mansyon ng mga Santos, walang anumang bakas ng galit o panunumbat sa puso ng isang ina. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi natatapos sa isang pagkakamali ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inangat si Mika mula sa pagkakaluhod at hinila ito patungo sa kanyang dibdib. Niyayakap ito ng napakahigpit na tila sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang bawat piraso ng kanilang nadurog na buhay. Walang dapat ipatawad, anak. Bulong ni Isabela habang marahang hinahaplos ang mahabang buhok ni Mika. Ang kanyang sariling mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nandito na si Mama, hindi kita iiwan kailanman. Nagising na tayo mula sa isang napakahabang masamang bangungot. Ang tahimik na pag-iyak ng mag-ina sa loob ng silid ay tila nagpapakita ng pagsisimula ng kanilang paghilom mula sa sugat ng nakaraan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Daniel Cruz. Pinagmamasdan sila ng may malalim na respeto at kapayapaan sa kanyang puso. Tumangging pumasok upang hindi maabala ang sagradong sandaling iyon ng mag-ina. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang binuksan ni Karen na may hawak na remote ang maliit na telebisyon sa sulok ng opisina. Ang balita sa pambansang telebisyon ay puno ng ulat tungkol sa pamilya Santos. Si Doña Carmen ay dinala sa ospital matapos ma-stroke dahil sa matinding kahihiyan at ang mabilis na pagbagsak ng halaga ng kanilang mga ari-arian dahil sa boycott ng publiko. Habang si Gabriel Santos at si Liza Ramirez ay kasalukuyang nakakulong sa pambansang bilangguan nang walang pagkakataong magpiyansa dahil sa bigat ng mga kasong kriminal at pagsasabwatan upang pumatay.
Dahan-dahang lumapit si Daniel kay Isabela matapos makatulog ni Mika sa sofa sa ilalim ng isang makapal na kumot na ibinigay ni Aling Nena. May hawak siyang isang opisyal na sulat na may gintong selyo mula sa Board of Trustees ng Universidad at ng Kagawaran ng Kalusugan. Iniabot niya ito kay Isabela nang may banayad ng ngiti. Isabela, ito ay mula sa pamahalaan at sa board ng foundation ng iyong ama. Inaanyayahan kanilang pamunuan muli ang kway mula sa iyong ama. Ngunit sa pagkakataong ito, nais nilang ilipat ang lahat ng pondo sa ilalim ng bagong pangalan na ikaw mismo ang magpapasya. Ngunit may isang nakalakip na lihim na kondisyon na kailangan mong basahin ng mag-isa. Ang klinikang ito ay hindi lamang itinayo upang gamutin ang mga sakit ng katawan, kundi upang maging kanlungan ng bawat pusong sugatan at nawala ng pag-asa dahil sa kawalan ng hustisya. Ang boses ni Isabela ay banayad, ngunit punong-puno ng katatagan habang nakatayo sa harap ng bagong gusali ng Pag-asa Foundation sa tabi ng baybayin ng Batangas. Ang banayad na palakpakan ng mga lokal na mangingisda, magsasaka, at mga tinderang may hawak na mga simpleng bulaklak ng gumamela. At sampagita ay nagdala ng isang mainit na hangin ng pasasalamat at pag-asa sa buong paligid ng maliit na komunidad. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Mika na ngayon ay nakasuot ng simpleng uniforme ng mag-aaral ng medisina. Masayang nakatitig sa kanyang ina na may halong labis na pagmamalaki. Si Isabela ay hindi na ang katulong o anino ng pamilya Santos. Siya na ngayon ang mukha ng isang bagong simula para sa mga taong binaliwala ng lipunan. Ang babaeng nagdala ng yaman ng yumaong ama patungo sa tunay na nangangailangan. Habang dahan-dahang namamahagi ng mga gamot at pagkain si Isabela pagkatapos ng simpleng inaugurasyon, nakita niya si Clarissa sa hanay ng mga volunteer. Masayang nakikipag-usap sa mga matatanda. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan, nagpalitan sila ng isang tahimik ngunit malalim ng ngiti, isang ngiti na nagpapahiwatig na ang dalawang babaeng minsan nang winasak at pinag-away ng isang makasariling lalaki ay tuluyan ng nakalaya mula sa hawla ng nakaraan. Wala nang galit, wala nang pait, tanging ang pagsuporta sa isa't isa upang magpatuloy sa buhay ang natira sa kanilang mga puso. Matapos ang aktibidad, nang magsimula ng dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Batangas. Naglakad si Isabela patungo sa likod bahay ng klinika na nakaharap sa malawak na dagat. Doon niya natagpuan si Daniel Cruz, nakatayo sa tabi ng isang maliit na puno ng nara na may hawak na isang maliit na halaman sa loob ng isang pasong gawa sa luwad. Lumapit si Daniel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong init, respeto at katapatan na naging nag-iisang sandigan ni Isabela sa kanyang mga pinakamahihirap na araw ng pagluluksa. Isabela, dinala ko ito para sa iyo. Bulong ni Daniel habang dahan-dahang iniabot ang paso sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng bahagya, nagpapadala ng isang banayad na kuryente ng init at kilig sa buong katawan ni Isabela. Ito ay isang halaman ng kape mula sa ating probinsya. Handa ka na bang hayaan ang sarili mong magtanim ng bagong ugat at lumago muli kasama ko nang walang takot sa bukas? Tiningnan ni Isabela ang halaman. Pagkatapos ay tumitig sa mukha ni Daniel. Sa loob ng 15 taon ng kanyang kasal kay Gabriel, naniniwala siya na ang pag-ibig ay nangangailangan ng matinding sakripisyo ng sariling kaligayahan at pagkatao. Ang but sa piling ni Daniel, natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi kahihilingang maging isang martir. Hihilingan lamang nito na maging malaya ka, maging tapat sa sarili mo, at maging masaya. Dahan-dahang tinanggap ni Isabela ang paso. Hinahayaan ang kanyang mga kamay na sumandal sa mga palad ni Daniel nang walang anumang pag-aalinlangan. Ngumiti siya ng may kapayapaan
na matagal nang nawala sa kanyang buhay mula noong pumasok siya sa Manila. Tumitig si Isabela sa malawak na dagat ng Batangas habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw. Nag-iiwan ng isang gintong liwanag sa kanyang mukha na tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong bukas na puno ng pag-asa. Micaela Ramirez Santos, magna cum laude, Doctor of Medicine. Ang marahang tunog ng mga palakpakan ng libu-libong tao sa loob ng malaking bulwagan ng Universidad sa Manila ay tila isang malamyos na musika sa pandinig ni Isabela. Pagkalipas ng 5 taon ng mahabang paglalakbay, pagtitiis, at paghilom ng mga sugat, nakatayo si Isabela sa tabi ni Daniel Cruz, nakatitig sa kanyang anak na dahan-dahang umaakyat sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma ng pagtatapos sa medisina. Humarap si Mika sa mikropono sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit punong-puno ng liwanag at kumpiyansa sa sarili. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga guro at kapwa mag-aaral, hindi niya binanggit ang yaman o ang marangyang ospital ng pamilya Santos. Sa halip, tinitigan niya si Isabela na nakaupo sa gitna ng madla habang may hawak na simpleng pumpon ng mga bulaklak ng Batangas. Iniaalay ko ang tagumpay na ito sa aking ina, si Isabela Ramirez, pahayag ni Mika sa kanyang taglish. Ang kanyang boses ay naging emosyonal, ngunit matatag. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na medisina ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling ng sakit ng katawan, kundi ang pagprotekta sa dignidad at halaga ng bawat tao, lalo na ng mga mahihirap na walang boses sa lipunan. She taught me how to stand up for what is right, even when the whole world is telling you to stay quiet. Siya ang aking tunay na bayani. Naramdaman ni Isabela ang marahang pagpisil ni Daniel sa kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Tumingin siya kay Daniel at ang guro ay ngumiti sa kanya nang may parehong init, respeto at pagmamahal na naging matatag na gabay niya sa nakaraang 5 taon ng muling pagtatayo ng kanyang buhay. Wala nang kahit kaunting bakas ng lungkot, takot, o pag-aalinlangan sa mukha ni Isabela. Tanging ang ganap na kapayapaan, karangalan, at ligaya ng isang ina ang natira sa kanyang puso. Isang mabilis na paggunita ang dumaan sa kanyang isip habang pinagmamasdan ng anak. Ilang buwan ang nakalipas, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kulungan kung saan nagmamakaawa si Gabriel Santos na bisitahin niya ito bago tuluyang ilipat sa pambansang bilangguan upang magsilbi ng kanyang mahabang parusa. Ngunit pinili ni Isabela na huwag pumunta at huwag sagutin ang sulat na iyon. Hindi dahil sa galit, poot o pagnanais na maghiganti, kundi dahil wala na siyang nararamdamang anuman para sa kanya. Ang tuluyang pagpapatawad ay hindi ang pagbabalik sa nakaraan o ang pakikipag-ayos. Ito ay ang kawalan ng kapangyarihan ng taong iyon na saktan ka o guluhin ang iyong isip muli. Ang hindi mo na pag-iisip sa kanya ay ang pinakamataas na uri ng paglaya na ibinigay ni Isabela sa kanyang sarili. Kinabukasan, pabalik sa kanilang tahimik na tahanan sa Batangas. Naglakad sina Isabela, Daniel, at Mika sa tabing dagat habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng gintong kulay at init sa ibabaw ng malawak na karagatan. Nagtatawanan sila habang pinapanood ang mga alon na dahan-dahang lumalapit at lumalayo sa basang buhanginan ng Pampang. Naramdaman ni Isabela ang marahang pag-akbay ni Mika sa kanyang tabi, habang si Daniel naman ay marahang nakahawak sa kanyang kabilang kamay. Sa sandaling iyon, natutunan niya na ang tunay na kahulugan ng kaligayahan ay hindi ang pagsasakripisyo ng sariling pagkatao at kalusugan para sa isang huwad na pangarap ng pamilya. Ang kaligayahan ay ang malaman mo kung paano pahalagahan at mahalin ang sarili mo ng sapat upang hindi mo kailanman hayaan ang sinuman
natapakan ang iyong halaga bilang tao, at doon, sa ilalim ng payapang langit ng Batangas, tuluyan nang natapos ang kanyang mahabang gabi ng pagtitiis at nagsimula ang isang walang katapusang umaga ng bagong pag-asa.